Oh, Chemping, meron na namang parcel na dumating dito. Para sa'yo daw ito. Dahil dyan, Chemping, meron ka na namang bagong ninong. Ang regalong ito ay galing sa Wolf and Meow Pets World Inc. Napakahusay. At ang regalo mo yan, Chemping, ay naglalaman ng mga kwintas. At meron din mga plato na may mga pangalan. At hindi lang pala ikaw ang niregaluhan, Chemping. Meron din ang Uncle Casper mo at ang iyong mga kasamahan. Oh, halika na at isusuot ko na to sa iyong personalized collar na may pangalan mo, Chemping. Oh, hindi ka talaga mawawala sa kwintas mo ito, Chemping. Meron ng pangalan, meron pang litrato. At gumagawa din sila ng personalized collar na may pangalan at may birthday. At isa pa sa niregalo kay Chemping at sa mga kasamahan niya ay itong bowl o plato. Kung gusto niya magpa-personalize ng mga ganito, i-message niyo lang ang Wolf and Meow Pets World. Hindi mawawala dito ang mga alaga natin maging pusa o aso dahil meron ng pangalan at may contact number pa ng may-ari. At hindi na nga pinatagal ni Chemping, sinuot niya na ang isang kwintas. Napakahusay, may bago na namang ninong. Chemping? Chemping? Chemping! Gising ka na dyan at may gagawin tayo. Halika na, huwag ka nang patamad-tamad, Chemping. Nasaan na yung kwintas mo sa liig? Ba't nawala na, Chemping? Wala akong maalalang tinanggal ko ang kwintas mo, Chemping. Paano mo natanggal ang kwintas na iyon sa iyong liig, Chemping? Bago na naman pati ang paborito mong pwesto, diyan ka na naman natutulog sa pinakamataas. Bangon ka na dyan at gagawa na tayo ng project mo, Chemping. Huwag kang patamad-tamad at ang dami mong ninang at ninong. Hanapin natin yung kwintas mo kung saan napunta. Bigla na lang nawala sa liig mo. Oh, eto pala ang kwintas mo, Chemping. Nakuha ko doon sa ilalim. Ba't mo ito tinanggal? Sino ang nagtanggal nito, si Uncle? Ganda ng kwintas mo na ito, Chemping. Dapat sinusuot mo lang to. Oh, ano na nangyari? Kinagat mo na naman kasi. Ayan, nasakal ka na, Chemping. Hindi siguro nahigpitan ito, kaya nakagat mo, Chemping, at natanggal mo sa iyong leeg. Tingnan mo, napakagwapo talaga, may kwintas pa. Oh, Chemping, halika dito at tatambay ka doon sa labas at magpapahangin. Merong gagawin si tao doon sa baba, at habang may ginagawa ay pwede kang manood, Chemping. Oh, halika na. Oh, sandali lang at bibilinan muna kita. Hindi ka alis doon, mauupo ka lang at manonood ka, Chemping. O nasa na yung damit mo at magdadamit ka muna? At ayan nga, masunurin naman siya at nakaupo lang habang nanonood sa mga tao sa baba. Oh, wag ka na alis dyan. Manonood ka lang. Chemping! Chemping! Okay ka pa ba dyan? Chemping! Napakahusay. Napakabait, masunurin. Oh, wag kang gagalaw dyan, ha? Yan ka lang, maupo ka lang dyan, malapit na akong matapos. Hintayin mo lang ako dyan, manood ka lang, Chemping. Oh, saan ka na pupunta, Chemping? Huwag ka nang sumunod dito, maghintay ka na lang dyan, malapit na akong matapos, Chemping. Chemping! Ay! 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 Oh, ang kwintas na yan ay hiniram mo lang kay Chemping, Casper. Hindi ka naman kasi pwede magkwintas at tumatago sa balahibo mo, pero... At hindi rin nga sila pwede sa mga kwintas dahil baka akong sumabit sa kung saan-saan at kumabitay. At para hindi uminit ang ulo niya kay Chemping ay ipinahiram ko muna sa kanya itong kwintas. Andito nga sila ni Cassie nakatambay habang nanonood sa mga tik-tik. Lagi silang tumatambay dito sa may bintana para makakita ng iba't ibang pwedeng makita. Maya-maya ay dumating naman si Chemping. Hindi niya alam si Uncle ang nasa tabi niya at suot pa nga nito ang kanyang kwintas. Kapag ganyan nga, hindi naman sila basta-basta nagbabakbakan at nakatutungwa sila sa panonood sa mga tik-tik sa labas. At hindi nila alam na katabi pala nila ang isa't isa.
Hindi lang maganda si Kase, maganda din ang kanyang huni. At heto nga at inyong mapapakinggan. Kasi... Kasi... Ngayong umaga nga ay pinagpasyal ko silang lahat dito sa may labas pero dala-dalawa lang dahil hindi pwedeng lahat sila ipagsasabayin. Nauna na nga si Kase at si Chito. Tuwan-tuwa naman sila at ang dami nilang nakikita dito sa labas ng bahay. Kaya lang nililimitahan ko na silang lumabas at dahil baka isa sa kanila ay magkasakit na naman. Mamaya-maya ay nakuha pa talaga nilang magbakbakan dito sa labas. Anong ginagawa niyo? Chito? Kase? Kahit saan na lang magsusuntukan. Mamamasya lang kayo dito sa labas, hindi magbabakbakan. Sumunod ko namang inilabas ay sinatnat, kaya lang nadidistract siya at may nagbabakbakan sa loob. Sumunod na nakapamasyal ay ang mga senyor. Tuwa-tuwa naman nga sila kahit ilang minuto lang sila dito sa labas. Hindi naman nga sila basta-basta tumatakbo kapag nakakalabas sa pintuan. Pero kailangan may nagbabantay. Kahulihan namang namasyal ay si Champing. Oh, may mga balahibo pa ang kamay mo. Sino na namang sinabunutan mo, Champing? Champing! Maya-maya ay pumasok na rin siya at masama na naman ang tingin sa kanya ng kanyang Uncle Casper. Ano na naman kaya ang binabalak ng barako at patingin-tingin na naman sa berdugo? Patingin-tingin na naman si Casper kay Champing. Sigurado meron na naman itong maitim na binabalak. Dumidilim na naman ang paningin niya sa kanyang hilaw na pamangkin. Oh, ano na namang pinaplano mo, Per? At heto nga ang sabi sa hula. Nananahimik yan si Champing sa tabi, binibigwasan mo na naman, Casper. Di pa yan titigil o ulit pa yan, Casper. Wala ka na namang magawa, Per. Gusto mo na namang manakit? Ba't di ka na lang matulog, Per? Nananahimik si Champing, pinakikialaman mo na naman? Mamaya-maya ay nanahimik na siya habang minamasahe naman ang kanyang anak na si Chito, pampakalma. Minsan talagang gusto niyang corneran si Champing kahit wala naman itong ginagawa. Napakaligalig na senyor.